senador ngayon, yung mga nangyari ngayon, suporta din sa inyong mga pulis. Basta wag niyo lang kalimutan na nasa demokrasya tayo ng Pilipinas. Huwag nating dalhin ang mga kababayan natin doon sa ibang bansa. Kung may problema man tayo, dito natin, may korte natin dito, meron tayong Supreme Court, meron tayong demokrasya dito. Bakit pa natin dalhin sa ibang bansa? So, nandito po tayo. Suportahan po natin ang ating mga senador na hindi tayo papayag sa impeachment. No impeachment, Sara! Kailangan natin yung mamumuno sa atin dito sa sambayan ng Pilipino para sa ikaunlar, may pagmamahal sa sambayan ng Pilipino dito sa Pilipinas. Actually, nandito po ako, mga kababayan ko ng Philippine, from Bangsamoro. Ako po ay isang appointed ni Tatay Digong nung siya po ay presidente. First parliamentary na Bangsamoro dito sa Lanao del Sur, dito sa Bangsamoro ay na-appoint ni Tatay na Maranao. Nandito po kami mga Maranao, Tausog, Maguindanao, mga kapatid natin ng Christian para sa suporta sa mamamayang Pilipino. Suportahin natin si Inday Sara Duterte. No impeachment. Kawawa po yung mga Pilipino. Bakit tayo nag-impeachment? Malapit lang naman yung eleksyon 2020. Kung hindi natin gusto si Inday Sara, malapit na yung eleksyon, di wag natin ibuto. Bakit kailangan natin magwatak-watak tayo ngayon sa impeachment na ito ngayon? Sa senador, muntik na magpatayan yung NBI, police, marines, mga sibilyan. Hindi ba tayo nawa sa bansa natin? Sa Congress, nagwatak-watak din sila. Yung magkakaibigan, mga magkakamag-anak, nagwatak-watak din sa impeachment na ito. Hindi ba alam yung impeachment na ito? Ang magpinaban nito, yung gusto niya manatiling sa Kristo. Basta tayo mga Pilipino, kailangan tayo, magkaisa tayo. No impeachment kay Sara. Palagi natin sinasabi na si Inday Sara Carpio, kung may nagawa siya na hindi tama, wag natin ibuto 2028. Hindi natin kailangan mag-impeach. Para sa atin na gumagasto ang senador, gumagasto ang Congress para sa impeachment, wala mang kasalanan si Sara. Alam niyo ba, 125 million, napakalit lang yan. Ginastos lang yan sa opisina. Alam niyo na, mga kapatid kong polis, sino yung government dito? Alam natin yan, na gumagastos ang opisina. Alam niyo yun. Bakit yung mga mali-malita, wag tayo mapangit ng pangalan? Di ba mayroong mga mali-malita? May mga ebidensya na wala namang, hindi naman na-impis. Dapat lang yan ang in-impis. Binutrata ang bayan yan. Alam niyo ba yung mga mali-malita? Tira natin yan mga Pilipino. Lahat tayo, lahat ng government, tayong mga Pilipino ang nagsusweldo sa kanila. Pira natin yan. Bakit tayo pumapayag na yung malitat nadala lang sa ibang tao, nadala sa ibang country, tinatago nila? Kaya kailangan natin yung mali-malita na yan ang imbestigay natin. Huwag si Bibi Sara. Ito naman si Bato. Kung may problema kay Bato, mayroon man tayo korte dito, mayroon tayong mga artist dito sa bansa natin, mayroon tayong judgment, mayroon tayong demokrasya. Bakit natin nadalhin sa ibang bansa? Nagsasalita ako dito para sa ating mamamayan. Kahit sinong presidente, kahit sinong general, policeman o sundalo, tayo mga Pilipino, pag nadalhin tayo sa ibang bansa, papunta rin tayo sa lansangan para magrally na wag yung kasama natin Pilipino na rin sa ibang bansa. Kaya lahat, huwag tayo mapayag na yung tayo mga Pilipino na dadalhin sa ibang bansa. Ano ba tingin sa atin? Wala ba tayong korte? Nandiyan ang mga pulis namin, nagpapasalamat kami sa inyo. Nandiyan kayo, di ba? Di ba may korte tayo? Nandiyan kayo kung may gumawa ng masama, kukunin nyo. Dalhin sa korte. Bakit natin uulit si Bato kung nadalhin sa ibang bansa? Hindi rin natin matalaman. Dinala doon si Bato sa ibang bansa. Kung may kasalanan man siya, wala. Dito tayo sa ating bansa para alam natin o tama ba yung mga binibita kay Bato o hindi. Hindi ba totoo? Hindi. So kailangan natin magkaisa tayo. Bilang galing ako sa Bangsamoro, dala-dala ko po na bandila ng Bangsamoro. Hinihiling po namin sa mamamayan ng Pilipinas, sa Congress,
sa Senate, kay BBN, any government, mga pulis, military, NBI, na magkaisa tayo. Bakit tayo nagkakawatak-watak? Dahilan ba sa sinasabi natin na dadalhin si Bato sa ibang bansa? Huwag tayo pumayag. Kayo mga NBI, kayo mga pulis, sundalo, kung gusto natin may kasalanan si Bato, may korte tayo. O magliban natin sa kanya, mag-file tayo ng kaso dito sa Pilipinas para makita natin kung may pagkakamali wala. Kawawa siya kung wala man siya kasalanan na dadali natin sa ibang bansa. Hindi katarungan yan, hindi makatarungan yan. So, nandito rin kami para ipakita sa mamamayang Pilipino na kami Bangsamoro. Alam niyo noon, wala pa Presidente Tatay Digong. Ang Bangsamoro, madami na mamatay. Hindi nakakaintindihan ng Christian, Muslim. Ngayon may Bangsamoro na. Nakakaintindihan tayo ngayon lahat. May government na kami sa BAM. Why? So, utang loob namin nga kita Tatay Digong. Yung government na Bangsamoro, naka-autonomy ang BAM. Ilan yung dumaan na Presidente ng Pilipinas na hindi naka-autonomy ang BAM. Nagpapatay ng sundalo, pulis. Kami mga Muslim, doon sa Mindanao. Pero ngayon, di ba, nakakaintindihan tayo mga pulis, sundalo, military, civilian. Dahil sa BAM, ibig sabihin, lahat tayo government, Bangsamoro region, Philippine government, magkakaibigan tayo, magkakapatid tayo. Kayo ang tinitingala namin. Kaya yan ang pagmamahal namin kita Tatay Digong. Dumaan tayo sa demokrasya. Hindi namin sinasabi na taga Bangsamoro na yung tao na magkasala, hindi natin kakasuhan. Mayroon tayong proseso dito sa ating bansa. Sumunod tayo sa batas natin. Kawawa po tayo. Lahat tayo may mga anak, di ba? Yung mga anak nyo, pag may mangyari, may kaso, nadalhin ba kayo dun sa ibang bansa? Huwag tayong gawin yan. Mali yan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Bangsamoro. Mabuhay ang mga senador. Mabuhay ang mga policeman na nakikinig sila sa tama. Mabuhay kayong mga police military. Sanay, nailing na special nailing namin dito. From BAM, bottom from my heart. Nandito sa puso namin, nandito sa si Princess. Nandiyan yung mga kapatid natin na makita na ang tao. Maranao, Initribe Christian, bilang chairman sa Muslim Christian Solidarity. Nananawagan po kami sa ating gobyerno, si BBN, sa demokrasya natin, na ibalik si Tatay Digong dito sa ating bansa, mahal ng Pilipinas. Kung may problema man, dito tayo magkorte para malaman din natin kung anong pagkakamali bawat isa sa atin. Hindi sa doon dinala. Mismo tayo mga pulis, hindi natin maiintindihan kung anong nandun sa tayo. Hindi natin alam. Di ba tama ba mali? Kayo mga pulis namin, kayo sa liga ng katotohanan, kayo sa liga ng ating bansa, sundalo, pulis, sila sa mga NBI. Bakit tayo makikisaw-saw sa gulo na lipo-lipo, gulo na politika? Huwag tayo makisaw-saw. Hintayin natin. 1 year ngayon, magpapalit tayo ng presidente. 1 year lang. O di ba? Kung ayaw natin doon sa ibang presidente, huwag natin ibuto. Iyon ang sakit ng loob natin. Bakit tayo nilali doon? Bakit tayo sa politika? Thank you very much. Inshallah, mananalo si VP Sara, Vice President of the Republic of the Philippines, sa kaniyang mga kawain. Salamat po VP Sara sa iyong ginagawa sa ating Pilipinas. Alam namin na maandaming binabato sa na hindi totoo. Kaya nagpapasalamat pa rin kami kay Ama kasi nandiyan si VP Sara na iniintindi tayo niya mamayang Pilipinas. So salamat sa mga media, lahat ng media dito na gusto niyo ang kapayapaan, na palagi kayong nakatutok sa ating gobyerno. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Sobra-sobra. Thank you rin mga pulis. Thank you military. Thank you sa mga NBI. Gumawa tayo ng tama. Huwag tayo gumawa ng mali. Thank you po sa ating mga kapatid na Christian, Muslim, Solidarity. Huwag natin kalimutan mga kapatid kong pulis. Yung nagawa ni Tatay Digong, the first time history. Kaya kami sa Bangsamoro, hindi namin nakakalimutan siya Tatay Digong. Nagawa niya ang BAM, naging gobyerno. Nakaintindihan tayo ngayon. Kaya hindi namin makakalimutan si Tatay Digong. Kaya sa kanil sana, mga sundalo, pulis, na maitindihan nyo rin si Tatay Digong. Magtulungan tayo pa sa ikakaunlad ng ating bansa
pagkakaisa ng mga Pilipino. Thank you very much sa mga in-support ni Sara. Nagpapasalamat kami. Assalamualaikum. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ayan! Blessing ang ulan! Ibig sabihin, may baraka! May miracle! Ito ang asawa ni Sultan Rimban na si Bailate, Princess Dorhani Rimban, the former mayor of Maging and former Muslim Affairs Directress. Hello po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta kay VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ipagpatuloy lang po natin ang alam niyong tama. Wag po tayong aalis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please po, nanawagan po kami. Huwag niyo pong kalimutan na pagmamahal na iniwan sa atin ni Tatay Digong. Lahat ng ginawa ni Tatay Digong na napakarami sa ating bansa. Sana sa puso natin yun, huwag natin kalimutan. Napakaganda na nagawa ni Tatay Digong sa ating bansa na ngayon ay nagkawatak-watak. Sana manumbalik ang kaayusan. Yun lang po ang dinadasal ko. Inshallah utala, ang ating Vice President Sara Duterte, inshallah utala, this coming 2028 siya na ang magiging presidente natin. So yan po, maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga kapulisan. Thank you po sa inyong walang sawang mga ginagawa sa ating bansa. Thank you po. Inshallah, VP Sara Duterte sa 2028. Assalamualaikum. Waalaikumsalam! Princess Dorhani Rimban! Ngayon po, pasalamat tayo sa maisog! Binigyan tayo ng oras! Dahil biglaan ang pag-landing ni Sultan! Ito, ang tagal-tagal walang ulan! Ngayon may ulan na because of miracle! Sinagot na! Ngayon na si Bato! VP Sara, no impeachment! Duterte! Basa na! Okay. Hindi na ma-impeach! Si Sara Duterte! Babahan na Metro Manila! Sino pa? Mawawala. Tayong lagan. Ano, hindi ko rin mabasa ating section ko. Justin! Ay, kabila. Oh, basa na. Oh, meron kong. Meron, oh, isa pa. Isa. Duterte! Duterte! Lada! Doon ka muna sa gilid, tol. Interview. Ayun sa police mobile, oh. Police mobile. Doon ka sa doon ka sumakay. No. Mabasa tayo, mabasa. Boss! Support Duterte! Ayan na! Umulan na! Kahit umulan. Ang mensahe ko sa lahat na mga nandito sa malapit na lugar, tuloy ang laban natin kahit umuulan dahil may rason ang Diyos bakit may ulan ngayon. So tuloy ang laban and let's continue to pray para sa impeachment. So sa mga taong nagmamahal kay Vice President Inday Sara Duterte and the 13 senators na mga heroes natin, tuloy ang laban para sa bayan. Duterte pa rin. Duterte! Baha! Duterte! Dahil sa mga putang ilang mga magnanakaw na mga buhaya na yan! I-dismiss na ang Yung impeachment. flood control project Bawa naman kayo sa mga mamayang dito sa Pilipino. Pilipinas! Magkaisa na tayo. Ninakaw nila! Sana i-dismiss Mga na ang walang impeachment. puso at Huwag na magsayang ng kaluluwa. panahon. Dahil dapat ang buhay ng mga mamayang Pilipino ang unang inaasikaso, hindi ang impeachment. Okay. Ang sobrang kahirapan, ang mga mataas na bilihin, yan ang unahin. Huwag na puro pamumulitika.
Pag-iusap ko sa mga senador, pro-man kayo o anti, manindigan na kayo sa Ayan. tama. Unahin nyo congressman! na isipin ang kapakanan ng bayan at Mga mamayan. pula ka ng ina, Tama mga na, pula tigilan ka na ang ng pamumulitika. Hindi ba kayo naaawa sa mga tao dito sa labas Umuulan na umaasa at sumusuporta na hindi na matuloy ang Kawawa impeachment? na naman ang mga Sana tao, Quezon City. ang proses ng mamayan, ang Dito pag-uusap sa ng Maynila, mamayan, ang loko inyong na pakinggan. naman sa Tigilan na ang lahat. pamumulitika. Magkaisa na kayo. Magsiswimming Move na on! naman kami. Duterte! Duterte! Yan ang mamaya ang gagawin Duterte! namin. Duterte! Duterte! Magandang hapon. Yes. Ang sarap talaga ikakapin sa liig ng mahigpit. Masasabi ko lang na nakita natin sa kabila, umulan lang, nagtakbuhan na. Pero dito, dahil hindi tayo bayaran, lumalaban galing pa tayo sa Mindanao. So, makita nyo ang diferensya. Tayo dito may dalang flag dahil mahal natin ang bayang Pilipinas. Sa kabila, wala kang flag na makikita. So, kahit ano pang ulan yan, bagyo na yan, hindi yan makakasupil sa taong mga leader, sa mga vlogger ni Tatay Digong, sa vlogger ni Inday Sara na naniniwala na ang bayan at ang mamaya-mamayan ay pagdating ng panahon ay mananalo rin. So, sa mga malapit dyan na nananawagan ako dito sa Metro Manila, kahit umuulan, pumunta kayo dito, samahan natin ang laban ni Inday Sara Duterte dahil no to impeachment tayo. Mahalin natin ang Pilipinas. Hindi kami aalis dito hanggang hindi tayo mananalo. Duterte! 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 Rain or shine! Duterte! Rain or shine! Duterte! Ay, tol, kunin mo yung tulo. Yung ano yung maisip sa taas yung. Kunin mo yun. Sorry tayo. Nakita nyo naman. Ayan! Nakikisama ang kalikasan! Pagmamahal. Unang araw ng impeachment na hindi bibintay sana! Umuulan! Malaban tayo. Una EDSA. Abot na naman sa Kongreso. Abot na naman sa Senado. Magpapahiwatig Next ito ito. Malacanang na. na ito dapat Uli ang ang laban. pagtunang pansin ng Duterte ating pa rin. gobyerno. Duterte! Ang pagbaha na naman ang mangyayari. Kawawa na naman ang mga Pilipino na nasa laylayan. Sana. Kami na nasa laylayan. Kami na mga taxpayer. Para na naman kaming mga, ano ba yun? Kawawa mga pulubi. Nahihingi ng tulong. Thank you, thank you. Pakila. Mabasa yung ano? Isa po sa ating talagang salita ay si Kuya Ray po na Pwede pa yata ito, no? PRS. Punta ka daw doon. Punta ka doon. Magandang hapon po! Kaya mag-vlog ako eh. Magandang hapon po sa lahat na narito. Ngayon po ay unang araw. Huwag po kayo matakot sa ulan. Please po yan. At dahil sa ulan, mauungkat na naman ang kaso ng flood control. Sigurado po ako dyan. Ngayon, magpapasalamat po tayo. Ipagdasal po natin ang ating Magic 13 sa Senado. Sana wala pong bibitaw sa kanila. At kung pwede sana, madagdagan pa ang ating Magic 13 sa Senado. Alam niyo po kung bakit? Pilit po nilang isusulong. Actually para sa akin, yung impeachment talagang wala na yan. Lusaw na yan. Pero bakit nila pilit na papalitan ang liderato sa Senado? Unang rason, ayaw po nilang paungkat ang kanilang magaluguhan, lalong-lalo na sa flood control. Kasi marami pong panagawit dyan, senador man o congressman. Ang impeachment, lamang na tayo. Sana alam po, wala hong bibitaw. Kaya ipagdasal po natin na sana buo ang ating Magic 13. Ngayon, ngayong araw dapat
kami mga DRS, nag-uusap kami kahapon, nagpahinga muna kami kahit isang araw man lang. Kasi sa araw-araw natin ginagawa na pagsisigaw sa kalsada, baka na Kasi ito na yung huling ano nila paghain nila. Sa oras na basura ito, nga silang lahat. Pupulutin silang lahat sa kampungan. Kaya nanginginig na sila. Tinatawag na nila si Taning. Naglulumuhod na sila sa mga phone nilang mga magnanakaw at kurakot. Diba? Kaya tayo po, mga kamaison, huwag din po tayong bibitaw. Hanggat hindi nababatsura ang impeachment ni VP Inday, hindi tayo titigil sa Ibasura ang impeachment! Ibasura! 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 Patakbuhin na si Tara. Ano po yun? Talagang ano na po yun? Nakalinya na yun. Siya po talaga ang magiging Pangulo natin sa darating na 2028. Sila. Para po sa ating pangunahing tagapagsalita, aking pong tatawagin si Sultan Omar Sharif Umbaya, former Manila GPLDN Mosque and Cultural Center Administrator. Ayan po. Ang pag-asa ng sambayanang Pilipino. Sino? Sino? Ulit. Ang pag-asa ng sambayanang Pilipino, Muslim man o Christian, sa 2020. Sino? For the real change of the Filipino people, Ate Sara, for 2020. Sige! Ate Sara! BP Sara! Para sa 2020! Opo! Tama po kayo, mga minamahal kong kababayan, Muslim man o Christian. Ang sigaw ng mga maisog, nagkahalo na po ang sambayanang Pilipino dito sa harapan ng Senado. Nandito po dumating ang grupo ni MP Sultan Idris Arimbang. Asan po kayo? Grupo ni Sultan Idris Arimbang. Bangsamoro, nagsanip pesa po. Good day. Okay. Dito na po kami nagsanip pesa po. Nagsanip pesa po. Ang Bangsamoro Transition Authority sa pamumuno ni Sultan Idris Arimbang para po ipakita. Ito na po siya. At ang aking pinsan, ang kanyang mabahay, si Tesis David Arimbang. Nandito na po sila. Nandito
Pasok po, pasok. ipakita sa ating mamamayang Pilipino sa bawat sulok ng mundo na hindi karapat-dapat ang pamumuno ng mga nakaupo na ito. Maniwala kayo sa hindi. Believe it or not, wala tayong batas ngayon sa Pilipinas. Di po ba? Maniwala kayo sa hindi. Ang mga kapatiran nating mga pulis, may kasabihan po, ang hindi po makakarating sa kanyang pinaroonan ang mga taong walang utang na loob. Mga kapatid, yung mga pulis, alam ko na, may pagmamahal kayo sa bayan. Mahal na mahal kayo! Mahal na mahal kayo! Mahal na mahal kayo! Ang ating former ama ng sambahan ng Pilipino na si former President Rodrigo Duterte sa kasaysayan ng Pilipinas! Salamat tayo sa gusto sa mga military! Mga pulis! Former Duterte! Mahal na ang mga uniform personnel sa buong Pilipinas! Mahal nila kayo mga pulis! Ano ba nangyayari sa ating bayan ngayon? Maawa naman kayo sa ating mga anak, pati ating mga apo. Pati ating mga apo. Kaya nandito kami, kasama ko ang pinsan ko si Sultani di Sarimbang para ipakita po ang pagmamahal nila sa sambayan ng Pilipino. Itong hindi kinais-nais na pangyayari corruption, pangnanakaw sa kaban ng bayan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nandito kami, mga minamahal kong kababayan, para ipakita po ang full support namin mga Muslim para sa bayan. Nandito po ang aking pinsan, si Francis Bayalabi, ang may bahay ng Bangsamoro Province Authority, MP, pinsan ko, ito sa Limbang. Nais ko pong sabihin sa inyo, kung pwede lang, bigyan natin ng kahit making oras po para magsalita po siya. Palakpakan po natin! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ibigay ko po sa inyo! Sultan Idris Sarimbang, ang tunay na nagmamahal, ang tunay na Duterte dahan sa border. Naglakbay siya para mabang, para pumunta, ipakita ang pagmamahal niya sa bayan. Sultan Idris Sarimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Muslim-Christian solidarity! Mabuhay ang ating mga pulis, military! Thank you sa inyong pag-alala sa mga may ng Pilipino. Alhamdulillah, nandito po tayo sa Manila bilang suporta ng ating mga mayang Pilipino. Dahil kayo rin ang mga magnanakaw. Hinahanap nyo ang confidential funds. Putang ina. Hindi bibigay sa inyo yan. Dahil kayo, gagamitin nyo yan upang ma-recruit ang mga kabataan na umakyat sa bundok. Kaya, kung may paninindigan kayo, sa amin kayo sumama. Huwag kayo sa mga bayad na tao at binabayaran kayo. Kung ayaw nyo na sumalo ng bala, dito kayo. Pero kung gusto nyo ma-corn beef, doon kayo. Kaya, ang dinadawit nila magnanakaw daw. Ang inaano lang naman ay war on drugs. Bakit naano kayo sa war on drugs? Kasi yung pamilya nyo ay adik at bangag. Ang dinadawit lang sa Duterte ay war on drugs. Tapos ngayon pagnanakaw, putang inang pagnanakaw yan. Sinusuportahan nyo pa yung mas maraming nanakaw trilyon si Marcos Jr. Tapos sasabihin nyo si Sara ang magnanakaw, si Sara kesyo ganito, magnanakaw si Sara, tangina. Kayo, dito na kayo sumama. Wag na kayo akyat ng bundok, research, wala namang wifi sa bundok. Tapos aakyat kayo doon. Bakit? Sabi nyo, hostisya. Hindi nyo kailangan ng hostisya dahil nahulihan yung kasama nyo na may barel. Nahulihan ang mga na-corn beef na may barel sa tagiliran. Corn beef. Thank you. Maraming salamat po. Duterte. Ano? Duterte. Duterte.
Ilang mura yun.